Catholic Church, successor daw ng mga apostol. Hindi yata totoo yan. Malabo ho ata. Napakaganda hong talakayan nito mga kaibigan. Sapagkat itong mga vlogger ng Katoliko, mismo yung ibang pare na nagblog, sila daw ang successor ng mga apostol sa tunay na iglesia. Pero hindi po totoo yan mga kaibigan. Papatunayan ho natin. Father Gitgano, tsaka si yung brother mo, si Jando. Makinig ho kayo at baka sakali matuto kayo. Iiksiyan lang ho natin ang talakayang ito. Sapagkat siguro naman ay maunawaan nyo na ibig kong sabihin na talagang hindi totoo na successor ang mga Katoliko. Una-una, ang sabi ng mga apostol ay matuto tayo sa kanila. Huwag ihigit sa sinulat nila. Basahin po natin ang unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin, sabi ng mga apostol, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Di po ba maliwanag yan? Ay sabi ng mga apostol, upang sa amin ay matuto kayo. Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. So, guided tayo sa mga sinulat lamang ng mga apostol. Ito ang turo nila, ang aral nila. Ngayon, kung kayo successor, di dapat lahat ng tinuturo nyo dyan sa Katoliko, yung mga sinulat lamang ng mga apostol dapat. Kaya lang, malabo. Wala ho halos sa sinulat ng mga apostol yung pinagagawa ninyo. Di ba? Paano kayo naging successor niyan? Ito pa isa pang sabi ng mga apostol. Basahin po natin ang Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami, sabi ng mga apostol, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakol. Ayun po, maliwanag din ang sabi ng apostol. Pag ibang ibanghilyo ang itinuturo, ay pinapatakil. Katakwil-takwil pong Katoliko. Lahat naman halos ng katuruan ninyo dyan. Yung ibanghilyo ninyo, iba. Doon sa tinuro ng mga apostol. Paano kayo naging successor niyan? Di ba? Halos lahat ng katuruan ninyo, hindi naman yung turo ng mga apostol. Iba. Ibang-iba ang ibanghilyo ninyo doon sa mga apostol. Kaya mahirap kayong mag-claim na kayong successor. Hindi totoo yan. Mga kaibigan, huwag tayo nagpapaniwala sa mga kasinungalingan. Paano magiging successor ang Katoliko? Ibang-iba ang pinagtuturo dyan, pinagagawa. Wala namang ginawa mga apostol na magluhod-luhod sa mga rebolto, magrosaryo, magprosesyon, magmisa. Wala namang ganyan. Madasalan ng patay. Wala yan. Magsimbang gabi, madaling araw pa. Wala. Yung mga membro pa, kinukonsinti lang. Mga lasinggo, mga sugarol. Paano naging successor kayo niyan? Wala namang ganun ang mga apostol. Hindi naman nila hinayaan ang mga membro ng ganun. Ang mga membro sa tunay na iglesia, sa mga apostol, pinapaging banal. Tinuruan sila magpakabanal. Basahin po natin. Ang unang Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Ano sabi? Pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo at sa kanila at ating Panginoon. Hindi mo maliwanag yan? Tinawag mga banal. Ganun ho. Ang nasa tunay na iglesia, mga successor ng Panginoon sa Kristo, nagbabanal yun. Yun ang utos sa kanila, magbanal. Diba? Dyan sa inyo, sa Katoliko, wala namang tayong makikita dyan na nagbabanal puro kabalbalan kamo ang pinagagawa. Mga labag sa kalooban ng Diyos at ng Panginoon sa Kristo. Hindi naman kautosan ng Panginoon sa Kristo ang ginagawa. Diba? Kaya malabo kayo.
Alam niyo, mga Katoliko, hindi man ninyo matanggap ito, pero ito ang katotohanan eh. Na hindi kayo maliligtas eh. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi maliligtas. Basahin po natin ang unang Korinto 6:9 hanggang 10. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Alin-alin yun? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Naku po. Hindi ba? Mga Katoliko yan. Ni ang mga lunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki. Di ba? Hindi mo sisipagmana ng kaharian dyan. Karamihan dyan Katoliko yan eh. Ituloy pa ho natin sa Diyos. Ni ang mga magnanakaw, nandyan yan. Sa Katoliko karamihan dyan. Mga nasa Senado pa nga't yung Kristo eh. Ni ang mga masasakim. Yan, dahil sa kasikaman ng mga yan, mga magnanakaw, dahil sa kasakiman. Ni ang mga manglalasing, ay naku po. Hindi ba? Sa Katoliko talaga yan. Mga manglalasing. Pakarami ho. Naku po. Ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayan ang mahirap. Tapos sasabihin nyo, successor kayo. Wala namang ganyan ng mga apostol. Bawal yun. Hindi mo ba? Huwag mo kayong mag-claim ng ganyan kung wala naman sa katotohanan. Di ba? Paano kayong naging successor ng mga apostol niyan? Hindi nga kayo maliligtas. Hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos eh. Ibig sabihin, hindi maliligtas. Bakit? Dahil sa mga gawain ninyo dyan. Ito mga kaibigan ha, huwag niyo may pagkamali. Hindi ako naninira. Binabasa lang ho natin sa Biblia. Ngayon kung sinong natutumbok, ganoon talaga. Pero hindi natin yan. Sinulat ng mga apostol yan eh. Pinasulat ng Panginoon sa Kristo. Pinasulat ng Diyos yan. Kaya binabasa lang natin. Ganun ho. Kaya paano naging successor ng Katoliko kung ganyan, di ba? Hindi nga magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil sa mga gawain dyan. Di ba? Pinasulat sa mga apostol eh. Bakit alam na alam ng mga apostol yan? Sa tagalan ng panahon. Bakit alam nila yan? Kasi nakikita na ng Diyos yan. Yung hinaharap na ganun ang ginagawa ng mga tao, ganun ang gagawin. Alam niyo ba kung sino talaga ang tunay na successor sa mga apostol sa tunay na iglesia? Basahin po natin ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Ayan po. Meron po hindi nakakita sa Panginoon Hesukristo pero sumampalataya. Paano yan? Paano yan? Sumampalataya. Ibasahin mo natin. Roma 10:17. Kaya nga ang paniniwalay or ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayan po ang mga successor, yung mga nakikinig sa Panginoon Hesukristo. Yung sumasampalataya. Diba? Yan ang mga tunay na successor. Ano ba ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo? Basahin po natin ang Juan 12:26. Kung ang sino mong tao ay naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon Hesukristo, ay sumunod sa akin. Yan ang mga successor, sumusunod sa kanya, di ba? At kung saan ako naroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. O, di ba? Yan ang successor. Sumusunod sa Panginoon Hesukristo. Kung saan siya nandoon din yung mga successor niya. Di ba? Yan ang maliwanag. Ang Katoliko, sumunod ba sa Panginoon Hesukristo? Hindi naman eh. Hindi nga nila alam kung saan ang kinaroroonan ng Panginoon Hesukristo eh. Kaya hindi sila nakasunod eh. Di kami alam namin. Paano yan? Sino yan ang tunay na successor? Asan ba ang kinaroroonan ng Panginoon Hesukristo?
Saan ba siya naroroon? Di basahin natin ng Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Saan bang kinaroroonan ni Jesus na dakilang saserdote? Basahin po natin kung saan ang kinaroroonan niya. Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ayun pala ang ating Panginoon Kristo na dakilang saserdote. Pangulo pala siya sa bahay ng Diyos. Yan ang kinaroroonan niya. Nasa bahay siya ng Diyos. Di ba? Kaya ang mga lingkod ni Kristo na mga successor, sumusunod sa Kanya, nasa bahay ng Diyos din yun. Kasi nasa bahay ng Diyos ang Panginoon Kristo eh. Siya ang pangulo doon eh. Di ba? Ano ba yung bahay ng Diyos na yun na dapat nandun din ng mga lingkod niya? Basahin po natin ang 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Yung pamaliwanag, yung palang bahay ng Diyos, yung pala ang iglesia ng Diyos. Yan ang kinaroroonan ng Panginoong Kristo. Siya ang pangulo dyan sa bahay ng Diyos or sa iglesia ng Diyos. Yan ang maliwanag. Nandyan ang mga successor na tunay, nasa iglesia ng Diyos. Sa English, nasa Church of God. Yun. Hindi ho Catholic. Ay naku po, napakalabo naman. Unang-una yung magawa dyan sa Catholic, ibang-iba. Isa doon sa Church of God, sa iglesia ng Diyos. Yun po, sana maliwanag sa inyo yung mga kaibigan, di ba? Ang mga tunay na successor, nasa iglesia ng Diyos yun o nasa Church of God. Wala sa Catholic Church yun. Wala sa Church of Christ, wala sa Born Again, Baptist, wala sa dyan. Wala si Kristo dyan. Sa Mormons, sa Fort Watts, sa Badista, naku po, lalong wala dyan ang Panginoon Kristo. Diba? Hindi, kung sumunod kayo talaga sa Panginoon Kristo, dapat nasa bahay ng Diyos kayo. Nasa iglesia ng Diyos. Yun ang kinaroroonan ni Kristo.